Sabi ko nga sa inyo, meron akong isang kaibigang may asawang pulis. Sabi niya, tinanong niya sa akin bakit baka naman mapapuntahin kasi nire-recall daw yung mga pulis na yung jowa niya, papadala daw diyan. Sabi ko, umakabot hanggang dito sa Metro Manila, talagang nag-iipon sila ng pulis, papadala lang lahat diyan. Sabi ko, bakit ang Pilipinas? Baka lahat ng pulis natin andyan na sa KOJC. Doon pa lang, nilalagay na sa alanganin ni Marbil at ni Torre ang buong Pilipinas. Kaya dapat makialam na tayong mga Pilipino. Dahil diyan, nadedelikado yung ibang lugar. Yung criminality sa ibang lugar, mahihirapan na. Dahil diyan sa ginagawa nilang yan. So hindi ito laban lang ng mga taga-KOJC. Yun nga, kasi kung nagawa ito at kumbaga itinaya yung kanilang pangalan, itinaya yung kanilang organisasyon, kumbaga nakakabahala ito kasi kung magagawa nila ito dito sa isang malaking organisasyon, no? Kayang-kaya nilang gawin ito kung ikaw ay kumakalaban sa kanila sa pamamagitan lang ng kumpas. At halimbawa, ganitong estilo na papasok dito o meron kaming kutob, meron kaming device dito, meron kaming nandito yung hinahanap namin. So, kumbaga, magiging template nila ito at kung hahayaan lang natin, delikado ang Pilipinas. At observe natin ito feeling ko, ito yung kapalit sa PNP chief na si Marbil. Ano ibig ko sabihin? Hindi ito nangyari ng mga nakarang PNP chief Kasi sigurado ko, wala ata akong nakausap na pulis na sinasabi nilang pabor sila sa nangyayari. Alam nila kasing mali itong ginagawa Pero siguro, ewan ko siguro, yan ang deal kay PNP chief Marbil. Nga, kaya mo ba? Ganito ang gagawin namin sa Davao City. Paninindigan mo ba? Ako, yun ang pakiramdam ko. Yun yung parang ex-deal niya. Sige, kaya ko yan. Sige, kung kaya mo yan, PNP, PNP chief ka na. Kasi tandaan natin, nangyari yan nung panahon ni Pinoy. Diba? Nangyari yan, kaya nga hindi naging PNP chief si Magalong. Dahil hindi siya pumabor doon sa gusto mangyari na wag idawit ang presidente. So ibig sabihin, it really happened. At nangyari din yan sa interview nyo kay Senator Bato. Diba? Na meron kayong in-interview na sinabi nung kaibigan ni Senator Bato na ilaglag mo lang si Duterte, PNP chief ka. So ang tanong, PNP chief Marbil, ito ba ang kapalit ng pagiging PNP chief mo? Itong gipitin mo at guluhin mo itong Davao? Kahit na questionin ka na, paninindigan mo pa rin? Yun ang malaking tanong dito. Tsaka magandang punto din dyan, Banat, tsaka Boss Dada. Makausap siguro natin ang pamilya ng mga general, di ba? I'm sure, pumapalag din yung mga yon sa desisyon ng kanilang mga asawa na binabala sa kanyon ng Administrasyong Marcos Jr. Actually, meron nga tayong narinig na balita na merong isang general na kina-question na rin ng kanyang pamilya bakit niya ginagawa yung mga maling ginagawa niya sa kanyang karera. At bagsak na rin yung balikat nitong general na to at ayun nga, sa kasamaang palad, hindi na siya nagdedesisyon sa mga ginagawa niya. Pero alam mo, mahirap kasing lumaban ngayon sa administrasyon Kita nyo yung nangyayari sa Kamara ngayon? Yung mga investigasyon, iniipit yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte, si Senator Bongo, idinadawit doon sa Pogo, si Bato. Ang linaw kanina, sabi ko nga nung pinakikinggan ko, tanga ba kayong mga congressman? Ang linaw na sinabi ni nung pulis, ang pangalan si Espinedo ba yun? Ang linaw nung sinabi niya na wala naman sinabing direktang patayin. Diba? Pero ang sinasabi is, sinabi lang naman, ayusin yung mga dyan, tanggalin yung droga. Hindi naman ibig sabihin patayin, pero
halatang pinipilit, i-connect si Bato na mamamatay tao. So makikita mo talaga yung ganong klase nilang panggigipit. Yun ang medyo panakot nila. Na pag hindi ka sumunod, yari ka. Lahat to related kaya nangyari kay Bantag, nangyari kay Tebes, nangyari sa SMNI, nangyari sa KOJC, lahat to related. Na pag pumalag ka sa administrasyon, sa gobyernong ito, may kalalagyan ka. O isama mo na rin yung pagpalag ko. Pagka hindi ka sumunod, may kalalagyan ka. Ano gusto mo? Reward? O may kalalagyan ka? Hindi ka kasi pwede mag-middle eh. Yun ang ano nila dito, yun ang mensahe nila dito. Pag nag-middle ka, kalabang ka. Pagka kalabang ka, No na kagad yun. may mangyayari sa'yo. Demanda, o di kaya kung ano. Alam mo, ako naaawa kahit nga kay Attorney Roque. Dahil grabe ho yung sinusubaybayan din ho natin yung pagdadawit sa kanya dun sa Pogo. Ang linaw. Ang linaw-linaw. Oo, may kasalanan yung Pogo doon. Pero paulit-ulit ikinokonek siya. Nakausap mo ba si Roque? Meron bang dokumento si Roque? Para sabi ko sandali. Ang pinag-usapan natin na yung Pogo, bakit pilit ninyong ipinapasok si Attorney Roque dyan? Kasi nga, kumalaban sa gobyerno. Di ba? Yun yung ano doon eh. Kaya kailangan, anyone na kumalaban sa gobyernong ito, idiin. Yun ang mensahe ng gobyernong ito. Kaya minsan may isip mo, sana kayong mga general, kayong mga pulis, kayong mga AFP, ang tapang hindi yan nadadaan sa sandata o sa galing mo sa pagputok. Ang tapang nasa ano yan, nasa paninindigan yan. We need people like Magalong itong mga panahon na ito. Hindi ko sa I do not know personally si Magalong pero kailangan natin ng mga ganong klaseng maninindigan, kapalit ang karir, kapalit ang buhay nila. Asa na yung mga yon? Sana lumabas naman din po kayo. Pero alam mo ba, Banat Bay, dun sa mga binanggit mong mga presidents, consistent din sila na hindi nila kayang patumbahin yung mga tinrabaho nila. Bantag, hanggang ngayon hindi pa nila napapatumba na nakukuha si Teves, ang SMNI na nakakapag-broadcast pa din at palakas pa ng palakas, ang KOJC na kahit wasakin mo yung mga properties nila, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Ano pa din sila, parang nakakangiti pa rin sila, hindi mo sila kayang i-break. At kung sino-sino pa, si Bongo, si Bato at si Inday Sara na kahit na pinagtulungan ng Kongreso sa kanyang budget hearing kahapon ay talaga namang lumaban at lumabas na victorious doon sa sa budget hearing niya sa Kongreso. So, masasabi ko na magaling lang silang mangharas, magaling lang silang mangbuli, pero hindi nila kayang tapusin yung mga nasimulan nila. Hindi nila, kumbaga wala silang Banat Bay, wala silang killer instinct, kumbaga. Hindi nila kayang i-end or wala silang bating pangwakas sa lahat ng mga sinisimulan nila at tinatrabaho nila ng mga kalaban nila. Alam mo, kaya nga doon sa speech ko kahapon doon sa Liwasan, sabi ko panahon lang yan. Ngayon, ang pinagtitripan tong KOJC, darating ang panahon na kayo na ang pagtitripan. Kayong mga businessmen na hindi pumapabor o hindi pumapayag sa korupsyon, kayong mga iba pang simbahan. Kaya ako, alam nyo, sana magising na po yung ibang mga simbahan din o ibang mga denominasyon na gumising na po kayo. Huwag nyo nang antayin na gawin sa inyo to dahil hindi maganda. Alam ko, yung iba dyan nananahimik lang dahil para hindi madamay, para hindi maano sa gulo. Pero sana panindigan natin. Panawagan natin to hindi lamang po sa ibang mga denomination, sa mga negosyante. 'Di ba? Alam niyo yan, yung corruption ngayon antindi. Ngayon talagang grabe ang pagdating sa mga bidding. Alam niyo yan. Kasi may mga kaibigan tayo, mga kontraktor, na grabe daw ang ngayon, ang utos sa kanila. Talagang itodo nyo na. Kasi baka hindi tumagal. Itodo nyo na yung pagkuha ng pera.
ganun ang ano sa kanila. So, ang lupit talaga ng nangyayari ngayon eh. Sana naman, again, manindigan tayo sa tama. Legal na paraan, hindi magrebelde, hindi ho yan ang sinasabi natin ha. Kasi alam mo, mag-ingat din kayo, kayong mga naandyan sa KOJC, kayo Boss Dada, mag-ingat kayo dahil yan ang isang bagay na ipananakot nila sa inyo, sedition. Kasi inumpisa na nila yan kay Attorney Roque, di ba? Nung nagpunta lang si Attorney Roque sa EDSA, sinabihan na siyang i-contempt siya. Sigurado ako ang mga next move nila dyan, o kung sino man na magtawag ng people power, sedition yan, sedition yan. Kaya importante yung tamang paggamit ng lingwahe. Nauulit-ulitin natin ha, legal na paraan at mapayapa. Hindi humawak ng armas, hindi ho tayo naniniwala dyan. Ang sinasabi namin ditong pakikipaglaban, laban ng prinsipyo, laban ho ng pagtayo sa mga maling gawain at maling utos o illegal na utos. Kayo mga kapulisan, hindi po ibig sabihin inutusan kayo, yan po ay dapat sundin nyo. Tingnan ninyo, balansin ninyo, illegal ba yung utos o legal yung utos na yan? Kung illegal, may karapatan kayong huwag sumunod. Kayong mga sundalo, gayon din. Pag inutusan kayong illegal, huwag nyo ring sundin. Karapatan nyo po yan na lumaban sa mga illegal na utos. Pero kapuna-puna partners, yung palagiang interview ni PNP Chief Marbil na monitor nyo sa mga artista na nagbablog. Tsaka din siya, cover din siya sa ilang mga magazine. Mukhang gusto yatang tumakbo sa halalan Isa yan sa mga natanggap nating information. MJ, na this coming October ay magfa-file yan ng kanyang COC. O kaya nga itong dalawang pulis na nandirito, si Marantan at saka itong si Torre, ay nagkakarerahan. Dahil alam nila na mas mahaba-haba yung kanilang panunungkulan sa PNP kung makukuha nila, masusungkit nila itong PNP chief. O kasi parang lalabas itong si Torre kung magre-retiro si Marbil sa February halimbawa antayin ng February, lalabas ilang buwan na lang siyang magiging PNP chief kasi magre-retire na din siya next year So kung makukuha niya yung pagiging PNP chief itong October pa lang, mas halos isang taon siyang magiging PNP chief. Oo, and si Maranta naman ay mas bata, ganun din. Magiging matagal siyang PNP chief kapag sila ang nakahuli kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam mo, take note ang kanilang packaging dito kay Torre, new hero. Mantakin mo. Hindi, pag binasa mo, kasi ako, mahilig akong tumingin sa mga opposite na pananaw. Ang packaging nila sa mga vlogger, new hero ito si Torre. Sabi ko, tama kayo 'di ba? Ang hilig magpa-interview, magpa-vlog. Natawa ako nung binablog to si Marbil, sabi ko. Marbil, totoo ata yung sinabi sa akin ni Mocha noon kasi alam mo yung hilig niya sa camera. Tapos baka nga tatakbo, magfa-file ng sa October. Tapos ang dating ni Torre, hero, para ma-justify kung sakasakaling siya ang gawing PNP chief. 'Di ba? Naku po, pag nangyari ho yan, talagang disaster na. Kasi mantakin mo kaya niya magsinungaling sa harapan ni Bato. The dating PNP chief na senador ngayon, kaya niya magsinungaling harap-harapan. 'Di ba? Kahit niya kaya niyang tablahin court order na nga Oo. Itong court order, 'di ba? Mantakin mo, humingi pa tayo ng si Atty. Torrio, humingi pa ng clarification. Kinlarify naman na talagang dapat hindi sila diyan. O anong tawag mo sa nangyayari dyan? Diba? Ayan. O, sabi nga doon, in all forms. Pag sinabi mong all, hindi 95%, hindi 85%, hindi 99%. Pag sinabi mong all, 100%. Meaning, malaya dapat ang mga taga kay OGC labas-pasok sa lahat ng lugar dyan sa loob. Anong tawag mo sa ganyan? Yan ay pagsuway, lantaran, sa batas na inutos ng korte. Ganyan ho si Torre. Paano naging new hero yan?
new hero ba ang lumalabag sa utos ng korte? Ako nagtatanong lang.